verse, just one verse. Second Kings chapter 7, verse number 1, but our message would reach until verse number 20. Second Kings chapter 7, verse number 1. I trust that we can be able to have enough time to discuss the things nga kinahanglan natong i-discuss sa pulong sa Ginoo, especially as we are dealing with a historical account of the Bible. Second Kings chapter 7, verse number 1. Let's just read this one verse. Say amen if you are there. Again, say amen if you are there. Verse number 1, dungan taog basa. Everybody, go. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, Tomorrow, about this time, shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. One more time, atong pagadunganon sa pagbasa. Verse number 1, go. Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus saith the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. The title of our message this evening, An Outcast who became outstanding. An outcast who became outstanding. This evening's message, we're going to talk about who are these people nga gitawag og sinalikway, but then they became, or God used them as a hero that saved the city of Israel. An outcast who became outstanding. If God used them as an outcast, then nganong dili man ta pwedeng gamiton sa Ginoo? Kung gigamit sila sa Ginoo, nganong dili man ta pwedeng gamiton sa atong buhi nga Dios? Could it be that the problem is not in God, but the problem is our willingness and our availability to be used by God? An outcast who became outstanding. Father God in heaven, I pray that you will bless this short and simple message. I pray, dear God, that you will speak to all of us through the preaching of your word. Holy Spirit, I ask you to work in our midst. Be with my mouth, be with my mind, be with also the hearts of your people. Tabangin me, Lord, as we close this message, O God, that we will make a decision that before we will die, we will allow ourselves to be used by you. Ginong Dios, sa kadaghang mga katuigan, ang kaaway ng pahimulos sa among mga kinabuhi, ang kalibutan gihugaw-gawan ng among mga hunahuna o among kasing-kasing. But now that we are saved, Lord, we would like to dedicate ourselves to you. Gamita mi Ginoo sa kung unsa mi nimo gamiton pinaagi sa imong katuyuan. We commit the preaching of your word. In Jesus' name I pray. Amen and amen. You may be seated, please. An outcast who became outstanding. In 2 Kings, chapter number 6, the text that we have just read is in chapter number 7. Pero sa chapter number 6, masabtan nato nga ang Israel, specifically Samaria, it was besieged. It was attacked and besieged by the Syrian armies. And tungod sa walls nga nagprotect sa city, ang buhaton sa kaaway mga kaigsuonan ilang i-besiege. And the word besiege means ilahang alirungan. Ilahang atangan ang gawas, ang ganghaan, ang gate sa city. So obviously, kung atakihon ang syudad nga naay walls, ilahang siradan ang portahan. So no one will get out and no one will come in to protect the city. So naa dito sa gawas nagatang ang mga Syrian armies. But the problem with that defense strategy is that magdepende ang syudad, magdepende ang kinabuhi sa mga tao sa kung pila ang nabilin, pila ang ilahang naimbak, pila ang ilahang natigom nga supply sa pagkaon para sa ilang syudad. Kay obviously, walay mo gawas, walay mo sulod, dili sila makapasulod og mga pagkaon gikan sa gawas. Dili sila pwedeng makaani, kay ngano man ang pag-ani naaman dito sa gawas sa syudad. So ang nahitabo mga kaigsuonan, because of the besieging of the Syrian armies, the people could not go out. The trade has been cut off from the outside of the city. Naabot sa panahon nga nahurot ang ilang supply sa ilahang pagkaon sa sulod sa syudad. And that led to starving. That led to inflation.
So obviously ning taas ang supply, ning ubos, sakto ba akong termino? Ning ubos ang supply, ning taas ang demand, sa ato pa ning mahal ang palaliton. The Bible tells us that because of this inflation, naabot sa punto mga kaigsuunan nga ang mga tao tungod sa kagutom, tungod kay wala na gud sila makaon mga kaigsuunan, ultimo ang ulo sa donkey gibaligya na sa merkado og kaunon na sa mahal kaayo nga presyo. Naabot sa punto mga kaigsuunan nga even ang iti sa langgam nahimo na nilang pagkaon. They were eating the dung of the doves. Ang iti sa kalapati og wa ko kabalo unsaon nila pagkaon aning iti sa kalapati kay ako naibaw-an nga soup sa langgam katong katubitong kinaon sa, di ba nangaon ta na antino dato sa umulabi, no? Pero kinaon man to, di ba? Kaon din iluwa sa kwan. Murag basta kay murag ambot jelly man to, ambot kung dili ba kato laway sa kusinero nga iyang giana din pagkahuman iyang gikutaw-kutaw, nagsalig lang man gyud ta sa galoto no nga maayo ang pagluto. Wara man po nagsakit ang among tiyan paghuman na mong kaon. But here's what the Bible says. Tungod sa kamahal sa palaliton, tungod sa kapait sa ilahang kahimtang, and this is the very worst thing that happened at the time, they resorted into cannibalism. What is cannibalism? That is the practice of eating fellow human beings. So tungod sa kagutong mga kaigsuunan, ang mga silingan nagkasinabot na, Brad, sis, ang among anak mo'y himuon na mong balbakwa karong adlaw. Sunod adlaw, sis, Brad, imong anak ha, himuon na mong balbakwa imong anak. So, gasabot na sila nga lat-an na nila ilang anak karong adlaw. Pagkasunod adlaw, lat-an na nila ang ilang anak tungod kay wala na gyud sila'y makaon. So you see that the people are suffering. Naabot ang reklamo sa hari. Mahal na hari, tabangi mi. Unsa may inyong problema? Mahal nga hari, nagsabot mi nga ang akong anak lat-an karon, ang iyang anak lat-an ugma. Pero pag abot sa ugma, ang iyang anak wa niya gilatan. And the king cried. Can you imagine? Tungod sa kalisod sa ilahang kahimtang. And in all these sufferings, the king blamed Elisha, the prophet of God. Tungod kay Elisha was preaching against the city because of their idolatry, because of their departing from God. However, tonight, Elisha prophesied according to the word of God. In verse number 1, in the text that we have just read, ingon ang Ginoo, according to the word of Elisha, the man of God that prophesied the word of God, tomorrow, in the next 24 hours, ingon ang pulong sa Ginoo, about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel. Ugma, the next 24 hours, abundansya ang pagkaon. The next 24 hours, maubos ang presyo sa palaliton. And here's what the Bible tells us, that at the end, mga kaigsuunan, kung unsa ang giistorya sa pulong sa Ginoo, kini natuman, because the Word of God will never tell us a lie. Dili mamakak ang pulong sa Ginoo. That is why later on we are going to read that this prophecy, that in the next 24 hours, managhan ang pagkaon. In the next 24 hours, maubos ang presyo sa mga palaliton, mga kaigsunan. Kini natuman, pero ang dako nga panalangin, tungod kay ang gigamit sa Ginoo, upat ka mga tao nga sinalikway sa society. These were the 4 lepers. The 4 leprous people nga nagpuyo mga kaigsuunan sa gawas sa syudad. Nagpuyo sila sa gawas sa gate. They were not allowed to enter into the society. They were not allowed to be with their families sa ilahang panimalay. But they were outcast. They were rejected by the society. They were only dwelling in the gates outside the city. They would shout, unclean, unclean. Every time na yung mga tao nga makita nila nga padulong ngadto kanila, they will shout, unclean, unclean. Pahawa mo, ayaw mo duol namo kay matakdan mo sa amuhang sakit
nga gitawag og sangla. They were rejected. They were an outcast. But they did not know that they will be used by God to fulfill the prophecy of the Word of God. They did not know that at that very moment, mga kaigsunan, sila ang gamiton sa Ginoo para maluwas ang syudad. Sila ang gamiton sa Ginoo para maluwas ang mga katawhan sa Ginoo. Outstanding means someone who is remarkable or admirable. As we learn together tonight in this passage that we have just read, we find that there is no limit on whom God will use to become a blessing to the people. Walay limitasyon, dili nimo malimitahan kung kinsa ang pwedeng gamiton sa Ginoo para mahimong panalangin sa uban nga mga tao. I'm always blessed every time si Pastor Ray magstorya ni ini. Every time magkuyog me during missions conferences and he would give a testimony nga dunay usa ka member sa church nga in taon ang iyang trabaho manggunara in taon. And then he heard the preaching of Pastor Ray nga maghatag ta sa Ginoo, hatag ang Ginoo, paghatag sa misyon. After you give your tithes 10%, you faithfully give your missions out of the 90% nga nabilin sa imuhang income. Siya, pastor, unsaon man ako ni pastor, nga mo man ni ang akong kinabuhi, pastor, pobre raman kay mi pastor, ang akong income, pastor, kada semana kay tag 300 raman pastor, 400 raman pastor. Ginan siya ni Pastor Ray, Brad, just be faithful to the Lord in your giving. Ningon si Pastor Ray, Brad, na ako'y bakante nga yuta dito, tamni og kangkong. Hala, tamni kung unsay inyong gustong itanom. Mga kaigsuonan, gigamit niya, tanom siya dito. Og mga kaigsuonan, kana nga tao, maabot ang iyang offering sa isa ka tuig og mga more than 40,000 pesos. Sa simple lang nga tingguna, gamiton sa atong buhi nga Dios. Every time I would hear that testimony and I would say, nganong dili man ta pwedeng gamiton sa Ginoo? Nganong dili man pwedeng gamiton sa Ginoo ang mga profesional? Nganong dili man pwedeng gamiton sa Ginoo ang mga nagtrabaho, ang mga naay negosyo? Mga kaigsunan, we often ask the question, pwede ba kong magamit sa Ginoo? Can God really use me? Kinsa man ko nga gamiton sa Ginoo? Unsa man ang akong angin nga mabuhat? Pastor, dili man ko dato. Pastor, dili man ko professional. Pastor, dili man ko maayo manulti. Pastor, dili man ko nindot og tingog. Pastor, ingon ani raman ko, pastor. Mga kaigsunan, dili nimo pwedeng malimitahan ang Dios. And I would like to encourage you this. If God used the leprous people, God can use us. Pwede tang gamiton sa atong buhi nga Dios. Number 1, we have letter R's in our message tonight. First of all, number 1, admire their resolution. We have to admire these outstanding people, their resolution in their minds. The Bible tells us in verse number 3, look at what is in the minds of these lepers. Ningon ang Bible in verse number 3, and I like this question. Usa ka mga pangutana nga atong iponder sa atong kinabuhi before ta mga matay. Verse number 3, and there were 4 leprous men at the entering in of the gate. They were in the entering at the gate. Naara sa gawas sa syudad, di sila pwedeng mosulod. Ingon ang Bible, and they said one to another, why sit we here until we die? Why sit we here until we die? In the minds of these lepers, the Bible says that death was very real. They mentioned the word death. And sometimes we don't like to hear this word. Kay mahadlok tang mamatay. But I want you to know this. Moabot na sa atong kinabuhi ang kamatayon. Dunay usa ka tawo nga siya ang giunag adto ni kamatayan. Kay adlaw na nga kwao na siya. So ning adto si kamatayan sing balay. Ayo, kinsa man ni? Ako si kamatayan. Andama ang imong balay kay kwao na tika. Og iyang gipasulod si kamatayan, ingon siya. Kamatayan, piling pwede bang mulingkod sa kadina?
kay pasnakon sa tika, pakapihon sa tika. So si kamatayan ning lingkod, nagkuha siya kape, timpla siya. Pero iyang gibutangan og pampatulog ang kape. Tangan niya pampatulog. O giserve niya kang kamatayan, ning inom si kamatayan, o si kamatayan nakatulog. Ning kaon sa pan, ning inom kape, nakatulog. Pagtulog niya, gikuha niya ang listahan ni kamatayan. Giiris niya ang ngalan sa pinakaibabaw, kay siya may number 1. Iyang giiris. Iyang gibalhin niya ngalan sa pinakatumoy. Katawa na siya, ay salamat, ulahi ko kwaon. Karon pagkapila ka oras ning bangon ning mata si kamatayan. Nanguyab si kamatayan na siya nga. Salamat kaayo ha. Karon pa ko nakabalo. Buutan man day ka nga pagkatao. Dili ka dapat mooy una na kong kwaon. Kay imo kong gipakaon, imo kong gipatulog, imo kong gipakape, magsugod ko kuha dito sa pinakatumoy. The lesson of the story is that no matter unsa o nato paglikay-likay sa kamatayon, moabot gyud na sa atong kinabuhi. The very moment when my father died, Pastor Nonoy died, it really inculcated in my heart nga isip usa ka anak moingon ni kaingon jud ko, ang tao mamatay gyud diay. There are people that we thought they are immortal. There are people nga abinatog maato silang mauban sa atong tibuok kinabuhi, but then that's not the reality. Death is going to come one way or another. Maski pag-usaon pa nimog diet diha, no sugar, no oil, grabe kay mga collagen and all the vitamin E, EFG, XYZ, tanan nga mga grabe nimong haplas ang atumi nga evening care, imbes evening care, i-morning care, i-noon care, tanan buhaton lang nimo tanan, tanang mga tambal imong imnon, tanan nga mga buhaton nimo para mabuhi kag dugay, mga kaigsunan, moabot gyud ang kamatayon sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. And just like these 4 lepers, in their minds, death was very real. That's why, tungod sa kamatayon, nga real sa ilahang hunahuna, they've said in verse number 4, the Bible says, if we say we will enter into this city, the famine is in the city, we shall die there. And if we sit still here, we die also. Now therefore, let us fall unto the host of the Syrians. If they save us alive, we shall live, and if they kill us, we shall but die. Niingon sila mga kaigsunan, kung musulod ta sa syudad, kung musulod ta dinhi sa ganghaan, mukuyog ta sa mga tao, walay pagkaon dito, mga matay rasad ta gihapon. Kung muadto ta sa kampo sa mga Syrian armies nga nagbesiege, nga nag-alirong sa atong syudad, then mamatay sa tagihapon. Mga kaigsunan, niingon sila, may paymuadto ta dito sa kampo, kay kung mamatay, kung buhion ta. Death is a reminder to all of us nga magtinguha ta nga magpagamit sa Ginoo. Death is a reminder to all of us, kung magbackslide ta, mamatay ra ta gihapon. Kung magfaithful ta, mamatay ra ta gihapon. Kung dili ta magpagamit sa Ginoo, mamatay ta gihapon. Kung magpagamit ta sa Ginoo, mamatay ta gihapon. May pay mamatay ta nga nagpagamit sa atong buhi nga Dios. What a resolution in their minds. That's why tonight we must resolve in our minds, Lord, would you please use my life before I die? Let the verses in our coffin, sa dinghan nata sa lungon, let the verse nga gibutang diha sa flores diha sa merkado, tinuod yun ba nga, for to me to live is Christ, and to die is gain. Kay kana ra ba nga bersikulo pagkamatay ni Papa nga ingon dito taga merkado nya sir sa may bersikulo tong ibutang diri sir. Ako pa'y gipangutahan na. Sir nagaantay kag listahan sir kani mong gamita sir. Amo na nga maskin pag sugarol kay namatay kay giluba sa bulangan, for to me to live is Christ and to die is gain.
But the verses do not match the life of namatay nga naa sa lungon. Pero kitang mga Kristohanon, mga kaigsunan, let that verse sink into our hearts. Do not let the devil, do not let the world use your remaining days of life. Pila na lang man ang tuig na nabilin sa atong mga tagsa-tagsa kakinabuhi, mga kaigsunan, in our remaining days, let God use us for His glory and for His honor. Death is coming. Life is very short. Time is limited. Days and years quickly pass. Mga kaigsunan, I challenge you tonight, don't just sit and do nothing. Do something for the glory of God. Missionary Chan, he was here last week. Sa kaadlaw, nag-uban mi pagka Lunes. Pagka Lunes, Martes, ako siyang gisuroy sa pagadian. Ga-walking siya. Tingala ko, gakiang-kiang naman. Anak ko, 31 pa man, gakiang-kiang naman. Ako, Pastor, ano nangyari sa pa mo? Pastor, may gout ako. Gout? 31 years old? Grabe kasi yung kain namin dun sa Bohol pa, Pastor. Daming karne. Tapos sa Pikarangan pa, may karne. Tapos ngayon dito sa inyo, karne na naman. Ang iyang tiil, gahubag. Makita gina ko siyang naong, sakit gayo ang iyang tiil. Pasaanan na siya. Ko, Pastor, baka putulin na yan, Pastor. Pertin niyang katao. Kanus amang ka, musugod og sulwining, magyang-kiang na ka. Ang buntag, na may basahon pulo. Kung saan, kanus aman ta? Mabuta na ta, kay diabetic na ta, mabuta ay na ta. Pastor, giyahi ko, Pastor, ako magsulwining. Ako pa imutigaag problema? Samtang maayo pa kay ang atong mga mata, wata nagpagamit sa Ginoo? Unya, ang atong ihatag sa Ginoo, ang salin-salin sa atong kinabuhi? Samtang sayo pa, we have to resolve in our minds, Lord, before I die, I want to do something for you. Before ko mamatay, Lord, before matapos ang akong Lord, kabalo ko, kuyog mangyug ko nimo, kay langit, kay luwas mangyug ko, imo mangyug kong anak. Lord, would you please allow me to do something for your glory and for your honor? Death is a reminder. Young people, ang pagkabatanon, mulabay ra na. Yes. Mulabay ra ang pagkabatanon. Mo good na iistorya sa mga nagdale og insurance. Diba no? Pag-abot ni mo, sir, og 30, 40, 50, mo na ang prime years sa pagtigom og kwarta, sa pagtigom og salapi. Pero one day, pag-abot ni mo sa 60, mo retire na ka. So, sir, unsa naman ang imuhang ipalit sa imuhang mga maintenance? Anig mo ospital ka, sir. Unsa man ang imong angay, asa man ka magkwarta, sir. Mo nang magpa-insured na kakaron, sir, daan. Mo nang mainganyo kag insurance. Kay ang iyang ipahuna-huna sa insurance, sa tagdale og insurance nimo, ang imong ugma, ang panahon nga moabot nga sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, we will get sick and then we are going to die. Sir, kung mamatay ka, sir, mao ni ang imuhang mabilin, mao ni ang mahatag. Sir, sagot na ang lungon. Philippians, Psalm chapter 90, verses 9 to 12, Psalmist says, for all our days are passed away. In thy wrath we spend our years as a tale that is told. Ang atong kinabuhi gihulagway as a tale. And the word tale means story. Every story has an end. Hello? Every story has an end. And our story will come to an end one day. My story will come to an end. The story of Pastor Eliseo Mantos came to an end last year, July 4, 2024. The story of my life will come to an end someday. The story of your seatmate will come to an end one day. Because our life is like a tale, a story that is told. Verse number 10, the days of our years are 70 years and 10. And that is equivalent to 70 years. Ang regular nga adlaw tuig sa tao 70.
Tanawa imong tapad, be. Tanawa imong tapad. Kaabot kaya nagsitinta na imong tapad. Tanawa. Ang tiyan palang daan. Tanawa ang tiyan. Tiyan palang, murag tiyan may maabot og sitinta, no? Ang hawak may maabot og sitinta. Can you imagine? Sitinta ra. Di ba karon nagkasayo ang mga sakit? Di ba no, sayo kayo ma-diabetic, sayo kayo ma-high blood, sayo kayo ma-heart attack, sayo kayo ma-stroke. 40 pa lang daan, 50 pa lang daan. And if by reason of strength they be 80 years, 80, kanang 80, blessing na sa Ginoo. Yet is their strength labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knoweth the power of thine anger? Even according to thy fear, so is their wrath. Verse number 12, the Bible says, this is the conclusion of the psalmist. Sa kamubo, sa kinabuhi, niingon ang salmista, so teach us to number our days. Number your days. Ingon ang pulong sa Ginoo, that we may apply our hearts unto wisdom. If we are going to number our days, mga kaigsunan, kung imong ipon ang imong mga katuigan sa imong kinabuhi, dili nimo usik-usikan sa mga butang nga way hinungdan. Unang anugon kaayo ang kinabuhi. Anugon kaayo ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Kung ang atong gipangbuhat, kung magpalayo pa ta sa Ginoo, luwas ta, unya nagbackslide ta, luwas ta, unya wala ta nagpagamit sa Ginoo, pagkasayang sa mga tuig nga labay sa atong kinabuhi. If you are saved tonight, ayaw na mo palayo sa Ginoo. Amen? Mo backslide, naluwas ka, 40 na imong edad. Pagkahuman mo backslide, pagyug ka og 10 ka tuig. Grabe na lang mamput. Unya, taman pagyug pagkasisinta, kay ma-stroke na ka. Pila na lang katuig atong mahatag sa Ginoo. The psalmist says, so teach us to number our days. Are you numbering your days? Hello? Are you numbering your days? Pila na lang katuig ang gihatag sa Ginoo sa akong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Nindot man magunahuna ka sa imong mga anak, nindot man magunahuna ka sa imong asawa. Siguro magunahuna na ka, mamatay ko sa iyo, bata-bata para ba ni kong asawa, basin magminyo ni utro. Sakto gyud ka, gihaya pa ka, nakauyab na. Pero ang nindot mga kaigsunan, before ta kwaon sa Ginoo, naatay nabuhat para sa Diyos. That's what the people, the lepers said, why sit we here until we die? Nganong mga maglingkod-lingkod ramantahang tutang mamatay, naatay buhaton sa atong kinabuhi. Galatians chapter 2 verse number 20, this verse was referred or used this morning with our missionary. Galatians 2:20 says, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh. Take note of this. If you are saved, if you are crucified with Christ, ingon ang pulong sa Ginoo, ang atong kinabuhi karon nga luwas na ta, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. If you are saved, you are not living anymore for your own. You are living for the Lord Jesus Christ. Una mga kaigsunan, why sit we here until we die? We have to admire their resolution. Number 2, not only we are to admire their resolution, we are also to admire their relief. We are also to admire their relief. The Bible says in 2 Kings chapter 7, verses 5 to 7, ingon ang pulong sa Ginoo. So niingon sila, anong maglingkod-lingkod man ta dinhi? Mga matay raman data. Kung musulod ta sa city, mamatay ta kay way pagkaon dito. Kung muadto ta sa kampo sa tong kontra, pwede, mas maluoy din sila nato, buhion ta nila. Hala, adto ta dito. So, the Bible says in the twilight, nanindog sila, nangadto sila sa kampo sa mga Syrians. And here's what the Bible says. Ako na lang ni i-summarize kay pagdali ta mahuman. Pag abot nila sa kampo mga kaigsuunan, walay tao. Pag abot nila dito, niingon ng pulong sa Ginoo, behold, in verse number 5, behold, there was no man
there. Wala ang mga Syrian nga armies, wala ang ilahang mga kontra, mga kaigsunan. Ang nabilin, lamisa, pagkaon, gold, mga alahas, mga sanina nga mahalon, ang ilahang mga kahayupan sa gubat, nabilin, kay gadali-dali sila og dagan og ikyas, kay gipadungog sila sa Ginoo og tingog sa mga daghang kasundaluhan. Maski way sundalo, gipatingog, gipadungog ang ilang dalunggan. O gakarakara sila, kay niingon sila, hala, patay na gyutaan ni, kay nag-hire ang mga Israelinyon og mga kusgan og mga powerful nga mga kasundaluhan para pildihon ta, hala, manangan ta. Gibiyaan nila, tanan nila, mga kabtangan. The Bible tells us that's what happened. We see here na sadyang nagpagamit ang mga sanglahon sa Ginoo, giubanan sila sa Dios. Wala gyud sila gipasagdaan sa Ginoo. Kabalo ang Ginoo nga sa exact oras nga maabot sila dito sa kampo sa Syria. Kabalo ang Ginoo, mga kaigsuonan. Motong gipadungog sila kay para managan silang tanan. Instead nga mga matay unta sila, andam naming mamatay kung patyon mi sa Syrian armies, hala, mamatay mi. Pag abot nila dito, imbes mamatay sila, gabudol fight sila dito. Naliman ka, upatra sila kabuok. Unya Syrian armies taglinibo kabuok. Unya daghan kay tent, kay nagtukod ba sila tent, kay gialirungan nila ang syudad. So daghan kaayo kwarto, daghag lamisa, daghag pagkaon, ingon ang pulong sa Ginoo. In verse number 6, ingon ang pulong sa Ginoo. The Bible says, nagkandarakas sila kung unsa ang ilang buhaton, kay perting daghana, dili nila mahakop tanan og tago, tanang mga gold, tanang mga silver, tanang mga pagkaon, di na maatol og kaon tanan. Mga kaigsunan, the biggest consolation if you will allow God to use you, ubanan ka sa Ginoo. The very moment that I gave my life to the Lord Jesus Christ, medyo nabalaka ko, nahadlok ko. Kung magpastor ko, Lord, unsa kay ako'y pakaon sa akong asawa, Lord, no? May man akong asawa, kay low maintenance raman akong asawa, pastel raman kaunon ani. Wala na rin nila, manggawas ta lab, mangaon-tag pastel. Pastel ra. Ya, manguha pag ka na, murag sudan sa pastel bitaw. Sir, tigay pa kuha na survey. O, kana. Lord, kaya kaha na ako, Lord, no? I am still very young. Lord, sa kadaghan nga mga pastor, Lord, nga nangawala sa ministry, kay nahulog og babayi, nahulog sa tulay. Lord, dili ka ako mahulog. Lord, maulawan niya ang imong ngalan. Lord, maluoy ka, dili ko gusto nga maulawan ang imong ngalan, Ginoo. But I will tell you this. If you will allow God to use you, God will be with you. Kabalo ba ka nga mo na ang pinaka-importante nga bahin sa kinabuhi? Kanang ubanan ka sa Diyos. Maski pag naay mga problema, di maging mawala ang problema. Hello? Maski pag naay mga problema, maski naay mga kalisod, never mind the problems, never mind the hardship, never mind the difficulties, as long as God is with you, you have nothing to worry about. And when you've learned that principle in life, makaingon gyud ka, Lord, salamat na ako'y kalinaw sa akong kasing-kasing. When there is a problem in the church, I just go to the Lord. Lord, imo ning simbahan, Lord, ikaw bahala ani Ginoo, gamita lang ko. Unsay imong gusto nga akong buhaton. Lord, nay mga panginahanglanon, Lord, ikaw na magtagbo sa atong panginahanglanon. Ato miaging adlaw nag-goal jud kay ko akong asawa, kabalo gid akong asawa ana. Kay kaning TV diri sa tubangan, abigyon nako ang naguba ang connection ra. Pag-ayo sa electrician ni Brother Bubong, ang TV gyud ay mo'y naguba. Nangasunog ang mga bombilya. Anak ko, patay yung saon na ni Ron. Ang mga bombilya dito ng buto, unom kabuok.
katong mga lingin nga mga kuan ng buto, ang suga diri ning buto sa kwarto ni mamang. Naku ang TV naguba. Kaning TV ni handumanan na ba nako ni papang ni kaysa panahon para ba ning papang kaning nga TV. Mga kaigsuunan, naay mga butang sa kinabuhi nga moabot nga dili nato damhon. Usay na mga members sa family ma-ospital. Hello. Maglibog ka ba Lord usaon nako ni Ginoo? Pero kahibalo baka nga ang Ginoo nang kig-uban kanimo? And as long as God is with us, wa gitay angay ikabalaka. Because the most important thing in life is the presence of God sa atong mga kinabuhi. Joshua chapter number 1 verses 5, the Bible says, when Joshua became the next leader of the Israelite armies and the Israelite people, there shall not an any man be able to stand before thee all the days of thy life. As I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Genesis 28, verse number 15. Genesis 28, verse 15. Jacob went into a strange land. Kining layas siya, kay iyahang giilog ang blessing ni Esau nga iyahang igsuon. Then Jacob went to a strange place, but here's what the Lord promised to Jacob. And behold, Genesis 28:15, and behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land. For I will not leave thee, nor or until I have done which I have spoken to thee of. Psalm 37, verse 25. Psalm 37, verse number 25. This should be remembered by every Christian. Verse 25, the Bible says, I have been young, and now I'm old, yet have I not seen the righteous. What's the next word? Forsaken, nor his seed begging bread. Ningon ang salmista, natigulang na lang ko, wala gyud ko kakita, og usa ka matarong nga tao nga gibiyaan sa Dios. Psalm 37 verse 28. The Bible says, for the Lord loveth judgment and forsaketh not his saints. They are preserved forever, but the seed of the wicked shall be cut off. Isaiah chapter 41 verse number 10. Here is the promise of God to Isaiah. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Don't you realize kung magpagamit lang ta sa tong buhi nga Dios sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, mga kaigsunan, kung nakapadayon pa ta, dili na tungod nimo oy. Tungod na sa Ginoo nga nag-uban nato. Perhaps tonight you would say, Pastor, dili ko pareha ni Joshua. Pastor, dili man ko si Jacob. Pastor, dili man ko si Isaiah. Pastor, dili man ko mao ang salmista. But are you saved tonight? Luwas ba tatanan din Mga kaigsunan, kung luwas ka, para ninimo ang bersikulo nga giingon sa Bible. Look at what the Bible says in Matthew chapter 28, verse number 20. The Bible says, teaching them to observe all things, whatsoever I have commanded you. Look at this. Look at this. Unang ayaw gyud kahadlok og share sa gospel. Hello. Madlo ko pastor abogado manggud na. Madlo ko pastor engineer manggud na. Ako pastor wa gyud ko mag-college. Ayaw kahadlok. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. God will never leave his people. Hebrews 13 verse number 5, to end the second point, the Bible says, let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, what's the next phrase? I will never leave thee, nor forsake thee. Ang Ginoo nagsaad nga dili ta niya biyaan. Pero ang problema mauni, kita ang mamiya sa Ginoo. Can I hear an amen? Kita man ang problema. Ang Ginoo, wala may problema ang Ginoo. Muna naingon si Jesus Christ, abide in me. Abide in Christ.
For without Him, we can do nothing. John chapter number 15. Ang problema sa Kristohanon, kita maoy dili muuban sa Ginoo. Hello? We are so proud. Kay maayo kita mo negosyo, kay maayo kita manulti, kay maayo kita kugihanta, nalimot na ta, og pangayo og tabang sa Ginoo. Admire the relief. If you will allow yourselves to be used by God, God will be with you. Here's what the Bible says as we close. Number 1, admire the resolution. Number 2, admire the relief. God was with them. God gave them relief. Instead nga mga matay sila, gitigaan sila sa Ginoo pahulay, gibusog sila sa Ginoo, gitigaan sila mga kabtangan sa Ginoo. Pag-abot sa number 3, admire their report. Pag-abot nila dito, syempre daghan kaayong pagkaon. Upatra sila kabuok. Laliman ka ng upatra sa kabuok. Nya perting hawana, perting daghan ng mga tent sa mga Syrian armies, gibiyaan tanan. Ning gawas ang ilahang pagkahakog. So unsay nahitabo mga kaigsunan? Nag-iya-iya sila og hipos para sa ilang kaugalingon. The natural or the nature of human being to become covetous. In verse number 8, ingon ng Bible, verse number 8. And when these lepers came to the uttermost part of the camp, they went into one tent and did eat and drink, and carried then silver and gold and raiment, and went and hid it, and came again, and entered into another tent, and carried thence also, and went and hid. Siguro pag umagkaon to, libang ka jud. Pakaon na po, tanan, hipos diri. Bay, ay nilabti, akuan ni diri bay. Ikaw dito kapikas, kidako kay ni. Tige brad, akuan na to sumoy ha. O si ikatoy mo dito sumoy. Ala, grabe gusto. Hipos sila. Tago sila sa tanan nilang mga kaptangan. Nga pwede nilang matago. Mga sanina, mga gold, mga pagkaon. But then something happened. Nakahuna-huna sila. Dili ni maayo atong gibuhat. Ilang na-realize nga wala ta gidala sa Ginoo diri sa walay hinungdan. Wala gipakalagyo ang mga Syrian armies para lang natong upat. Gipadala ta sa Ginoo diri para luwason na to ang mga tao nga nagkinamatay o kagutom dito sa syudad. Let me tell you this. Wala tagi panalanginan sa Ginoo para atong taguan sa itong kaugalingon ng panalangin. If you're here tonight and you desire to have a lot of money, Lord, pwede ba nimong i-bless ang akong negosyo? Lord, pwede ba nimong i-bless ang akong trabaho? Lord, gusto ko ani. Lord, gusto ko ingon ani kadako nga sweldo. Pero kung sa imong huna-huna, para ra sa imong kaugalingon, I will tell you, God will not bring you into that place. Because the reason for God's blessing is for us to bless other people. The reason for the blessing is not to keep. The reason for the blessing is not to hoard the blessings. Dili na to taguan, dili na to i-indulge, ilingaw-lingaw sa atong mga kaugalingon, apan mga kaigsuonan, gipaagi ang panalangin kay mahimo tang channel of blessing sa ubang mga tao. I always tell this to my students sa Bible School sa Pigkarangan. Ako sang giinan, anak ko, paminaw gid mo pag-ayo mga estudyante. Wala pa man mo sa ministry, pero paminaw gid mo nako. Kung na ay offering ang simbahan,
Dili na para sa pastor. Kay kanang offering, kwarta na si Ginoo, di na income sa pastor, di na kwarta sa pastor. Kung nangandoy mo dako nga offering, hunahunaan ninyo. Kung dako og offering, dako og panginahanglanon. Am I right? You are talking of pigkarangan. You are talking of millions of tithes and offering every month. Pangutan apod, pila ilang bayron sa kurinti? 500,000? Kurinti, 500,000. Pila ka mga missionaries lang gisuportaan all over the world. Mayingon pagod si pastorin, napay mga local missionary nga mangayo og support advance. Pastor, pwede mangayo og advance support, Pastor, 2 years? Wa ka nalipong anang 2 years advance support? Pero wala, mga kaigsunan, wala gipaagi ang panalangin para mapundo sa atong mga kaugalingon og maglingaw-lingaw ta og mag-enjoy-enjoy ta hangtod tang mga matay. No, sir! God allowed that blessing so that you will be used by God. Ayaw gyud nagpakyasa sa paghinumdom. That's why niingon ang mga sanglahon sa dihang nagkaon-kaon na sila, naglingaw-lingaw na sila, kinatawanay na sila, bay, busugi ko bay, unsay mo gikaon bay, pabo, ikaw unsay mo gikaon, litson, ikaw unsay mo gikaon, iro, unsay mo gikaon, iring, at anang mga pagkaon, nada to tanan. Pero niabot sa ilang panahon nga nakahuna-huna sila. In verse number 9, ingon ng Bible, 2 Kings 7, verse number 9, they said one to another, we do not well. Dili ni maayo ang atong gibuhat. This day is a day of good tidings. Kani nga adlaw, maayo ni nga balita para sa mga tao. And we hold our peace. Maayo ni nga balita sa atong mga kauban dito. Pero wala ta nagsaba, gahilom-hilom rata. That's the meaning of we hold our peace. Here's what the Bible says in verse number 9, ingon ng Bible, and if we tarry till the morning light, kung maabtan tag buntag ani, unya dili na to ni istorya sa mga tao, nga naday pagkaon nga daghan dinhi, niingon ang mga sanglahon, ingon ang pulong sa Ginoo, some mischief will come upon us. Naagi mahitabo na to nga dili maayo kung atong i-hoard ang blessing sa Ginoo. Ug mo nay mahitabo sa atong mga kinabuhi kung ang panalangin nga iabot sa Ginoo nato. Ato lang gamiton para sa atong kaugalingon, para maglingaw-lingaw ta. Naagi tay paaboton sa Ginoo, kwaon sa Ginoo ang mga butang nga gipaabot niya nato. Remember this, according to the Bible in Job chapter 1, the Lord giveth and the Lord hath taken away. God can take away all the things that we have. Hello. In just a matter of earthquake, a short span of earthquake, alas 10 sa gabi. Sa itong adlaw naglinog sa Cebu? Alas 10 sa gabi. Ang mga tao na wadag balay. Ultimo McDonald's na hagba. Mga balay. And the people right now there are just living in tents. Ug nakakita ko nanulod, gisulod na lang ilang kaugalingon ug silupin. Kaya para lang makatulog sila. Para dili lang sila paakog lamok. Tanan nga naa nato. Pwede nang mawala anytime. Munang samtang gipaagi pa sa Ginoo sa atong kamot. Ayaw gid pagtugkad, pagbutang o pagkahakog sa imong kasing-kasing. Because God gave it for a purpose nga magamit ta sa Ginoo. If you are here tonight and you desire a blessing from God, that's why we have missions offering. Because missions giving is God's way to bless His people. Dili gyud pwede mga kaigsuunan. Dili gyud pwede nga ang church nga naghatag sa misyon muubos ang ilang tithes. Dili gyud na pwede mahitabo. Kay ang Ginoo kabalo mo balos og pilo-pilo para sa iyang mga katawhan.
And I can tell you, if I will ask you, those of you who are givers in missions, I know you can testify what I've said. Nga tinuod, nga ang Diyos mo buo sa panalangin. But my God shall supply all your need. Kana nga verse, para na sa mga mission giving people. Because Philippians chapter 4 is for missions. Kung gitigaan ta sa Ginoo og abilidad, ato nang ipagamit sa Ginoo. Amen. Maayo ka ani, maay ka ani. Maay ka ani, maay kag music, maay kag tingog. Nindot kay kag tingog, unya tuwa ka ning kanta sa tawag ng tanghalan, naon sa pugkaw eh. Diri ta mo kanta sa simbahan para sa Ginoo. Amen. Ba may nag-amen oy. Oh. Pastor, dili man ko nindot og tingog, pwede ko mo kanta lingkod na lang, pakpak na lang ta ha. Okay ra ninyo, pakpak na lang ta. Amen. Ingon siya, church, mga pastor, special number ba, missions conference. So, mga pastor, dili ko nindot og tingog, pero tanawa na lang ninyo ang mensahe sa kanta. Siya, Brad, ay nalang kanta, Brad, pagtula na lang, Brad, kay madaot ang mensahe sa kanta sa imong tingog. Na kay nindot nga tingog, pagamit sa Ginoo. Kamao ka magsunglit, pagamit sa Ginoo. Kabalo ka mag-drive, pagamit ka sa Ginoo. Karong World Missions Conference, we need drivers para mag-assist sa mga pastors nga maabot. Kinahanglan ta magpagamit sa Ginoo. Kinahanglan ta maglimpyo, kinahanglan na mag-arrange dito. Mga kaigsunan, di gyud ko mutuo nga wa kagitigaan o gasa sa Dios. Atong ipagamit sa tong buhi nga Dios. And if God gave us resources to be used for the ministry, ato nang ipagamit. That's why ako nakita nga ang Ginoo nag-bless atong mission offering. Ang mission offering no, mao na ang offering nga dili magpabilin sa church. Dili na para sa church. All the things nga itong gigamit dinhi para pag-renovate sa church, gikan na sa tithes and gikan sa first fruits. Ang missions offering naara na sa bangko, kana nga kwarta, naka-allocate ra na para sa mga missionaries. Last week, we sent 240,000 pesos for foreign missionaries. And then we already sent support for our local missionaries. Og nakita na ko, Lord, salamat nga imong gibless ang among mission offering. Lord, kabalo ko na kay tuyo nganong imo ning gipatubo. Kabalo ko Ginoo nganong gibless nimo ang imong mga katawhan dinhi sa Faith Bible Baptist Church kay tungod sa katuyuan nga mahimo uming blessing sa mga pastors nga naa dinhi. And so I started calling out the pastors. Said, Pastor, pwede ko mangayo sa imuhang account. Pwede ko mangayo sa imong GCash. Pwede ko mangayo sa imong bank account. Because we will start to support you. Nga naman, dili pwede nga ang panalangin sa Ginoo naa sa bangko. Kinahanglan ipaabot nato sa mga tao nga nanginahanglan sa buluhaton sa Dios. Listen to me. You can be used by God. Kung ibutang nimo sa mga hunahuna, before ko mamatay, I want to do something for the glory of God. You can be used by God. Just like the lepers, kay kung magpagamit ka sa Ginoo, ubanan ka sa Dios. You can be used by God kung dili matugkag kahakog ang atong kasing-kasing. If you will think tonight nga kanang kwarta imuha, if you will think tonight kaning imong sweldo imuha, kanang akong income sa negosyo, ako ana tanan, then you will miss the blessing. You will miss the point why God put you into that place. Mga kaigsuonan, when God blesses us, there's a quote that I remember, don't raise your standard of living, but raise your standard of giving. Ang problema sa Pilipino, kay mo asinso gamay, musaka po atong standards tong kinabuhi. Mo nang mas kigdag ko kay sweldo, why mabilin? Kay ning naanay sweldo, di na mo kawag inununan. Hello. Ibis na sweldo, ala ang utok to ada tak tak tak.
dili ba mas nindot nga mangayo tag blessing sa Ginoo para mahimutang panalangin sa uban? Amen? Tonight, let's resolve in our minds that I want to be used by God. Dungo sa ulo piyong sa mga mata. Father God in heaven, I pray that you will bless this message. Lord, kung imong nagamit ang upat ka mga sanglahon, how much more to us? How much more to all the people that are here? Ang among mga negosyante, ang among mga professionals, even among mga estudyante,